So ang aking babahagi sa inyo ngayon is being true despite disappointments. Being true despite disappointments, o ang pagiging totoo, o ang pagiging tunay, o pagiging tapat sa kabila ng mga pagkabigo. And our main text can be read in Exodus chapter 5. Full chapter yan. And then kukunin natin yung next chapter, na chapter 6 until verses 1 to 2. Okay, Exodus chapter 5, whole chapter. Then Exodus chapter 6, verses 1 to 2. Many times, sa gitna ng ating pagsunod sa Diyos, ay nahaharap tayo sa mga hindi inaasahang mga challenges in life. At hindi lang mga basta challenges, kundi great challenges. Hindi lang yan. Nakakaranas din tayo ng mga kabiguan. Or we encounter failures sa gitna ng ating pagsunod sa Diyos. Sinong nakakaranas ng mga ganon sa atin? Sa ganitong mga pagkakataon, may mga mananampalataya na dumarating sila sa punto na even ang Diyos ay sinisisi nila at bumababa ang kanilang sigasig. Ano yung sigasig? Enthusiasm? O ang kanilang enjoyment sa kanilang buhay Kristiyano. O madalas nating isipin at nagkakaroon tayo ng mga katanungan sa Diyos kung bakit nahaharap ka sa mga ganong sitwasyon sa kabila ng pagsunod mo sa Kanya. Lalo na kapag alam mo talagang naglilingkod ka at sumusunod ka sa Kanya. Brief background dito sa ating pinag-uusapan na scriptures in Exodus chapter 5. Itong si Moses, bilang pagsunod sa tawag ng Diyos, ay umalis patungong Egypt kasama ang kanyang pamilya. Kasi yung last na lesson natin tungkol kina Moses, di ba saan siya tumakbo? Noong siya ay nakapatay ng isang Ehipto, doon sa lugar ng Midian. Itong si Moses, bilang pagsunod sa tawag ng Diyos, ay umalis patungong Egypt, kasama ang kanyang pamilya. Kumbaga, pagbabalik ito ni Moses sa Egypt. Ito rin yung way na makatagpo niya ang kanyang kapatid na sino yung kapatid niya? Aaron. At ganoon din kay Aaron, nangusap ang Diyos sa kanya through vision to meet Moses at the mountain of God. In Exodus chapter 4, verses 27 to 28. At dito lahat sinabi ni Moses kung anong mga instructions ng Diyos na gagawin nila sa Egypt upang harapin si Pharaoh. Ngayon, sina Moses at Aaron ay parehong pumunta saan? Sa Egypt. At doon sa Egypt ay dinala nila ang lahat ng elders o mga matatanda ng mga Israelita at sinabi rin sa kanila ang buong plano ng Diyos. At ang reaksyon nitong mga Israelita na ito ay tuwang-tuwa sila sa kanilang narinig. Tapos sinasabi nila, dininig ng Diyos ang kanilang daing at tinanggap nila si Moses bilang kanilang leader. At ngayon ay naghahanda sina Moses at si Aaron na puntahan at kausapin si Pharaoh. That time, si Moses is 80 years of age. At si Aaron naman ay nasa 83 years of age. You can read that in the account of Exodus chapter 7, verse 7. At dumating na tayo dito sa ating main text. Okay, in Exodus chapter 5. Umpisan natin sa verses 1 to 2. It says, afterward Moses and Aaron went to Pharaoh and said, this is what the Lord, the God of Israel says, let my people go, so that they may hold a festival to me in the wilderness. Pharaoh said, who is the Lord that I should obey him and let Israel go? I do not know the Lord and I will not let Israel go. Nang nasa harapan na ni Pharaoh sila Moses and Aaron, itong dalawang 80 years of age men, at umpisang magsalita si Moses tungkol sa Diyos ng Israel, sinabi ni Paraon na hindi niya
nakikilala ang Diyos ng Israel. Sa mga panahong yan, si Pharaoh ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. And Pharaohs, ayon sa kanilang paniniwala, based on history, they are not just rulers. They consider themselves as divine and mediators between gods, hindi yung tunay na Diyos, and Egyptians. Kaya sila dapat ang mamuno sa kanila. At walang utos na dumating kay Pharaoh, ngunit siya ang nagbibigay ng commands or orders. At si Pharaoh ay hindi kailanman sinunod ang sinuman, ngunit ang lahat ay sumusunod sa kanya. Kaya iniisip niya siguro, sino tong si Moses na pagsabihan ako? Kaya anong reaksyon ni Pharaoh nang sinabi ni Moses ang pinapasabi ng Diyos sa kanya na palayain ang mga Israelita mula sa slavery? Pumayag ba si Pharaoh? Hindi. Ayaw ni Pharaoh na sumunod sa isang mas dakila kaysa sa kanya. Sino yon? Ang Diyos ng Israel. Kaya sinabi niya kay Moses na hindi ko kilala ang Panginoon na sinasabi mo. Kaya hindi siya pumayag na palayain ang mga Israelita. At hindi lang yan. Dahil hindi nagustuhan ni Pharaoh ang request o ang kahilingan nila Moses at Aaron, ay kaagad na pinalala niya o mas ginawa niyang worse ang sitwasyon para sa mga Israelita. Okay, tuloy natin basahin. Exodus chapter 5 verses 6 to 9. It says, that same day, Pharaoh gave this order to the slave drivers and overseers in charge of the people. You are no longer to supply the people with straw for making bricks, and let them go gather their own straw, but require them to make the same number of bricks as before. Don't reduce the quota. They are lazy. That is why they are crying out, let us go and sacrifice to our God. Make the work harder for the people so that they keep working and pay no attention to lies. Ang ginawa ni Pharaoh sa araw ding yon, pagkatapos ng pag-uusap nila ni Moses at Aaron, ay ginawa niyang mas bitter, mas heavier, and more difficult ang gawain o ang pagtatrabaho ng mga Israelita. Sa halip na palayain sila ayon sa command ng Diyos through Moses, pero mas hinigpitan pa niya ang kanyang paghawak o ang kanyang treatment sa mga Israelita. Kaya ang sagot ni Pharaoh sa kahilingan ni Moses na palayain ang mga anak ni Israel ay nauwi sa mas lalong mahirap na sitwasyon. Nadagdagan ang kanilang paghihirap sa kanilang trabaho. Ang inaasahan nilang freedom at pag-worship sana sa ilang ay hindi nangyari, hindi natupad, kundi mas lalong bumigat ang kanilang trabaho at kailangan nilang kumpletuhin at tapusin ang kanilang kota. Dahil kung hindi, sila ay bubugbugin ng mga nagbabantay o nangangasiwang mga Ehipto. At iyon ay mahigpit na ipinag-uutos ni Pharaoh. Ituloy nating basahin ang Exodus chapter 5. Doon sa verses 12 to 14, it says, so the people scattered all over Egypt to gather stubble to use for straw. The slave drivers kept pressing them, saying, complete the work required of you for each day, just as when you had straw. And Pharaoh's slave drivers beat the Israelite overseers they had appointed, demanding, why have not you met your quota of bricks yesterday or today as before? So makikita talaga natin dyan, the Israelites are working more and working hard. At pinipressure sila ng mga nagbabantay sa kanila na mga Ehipto. Ang hirap magtrabaho ng ganyan. Ano po? Sinong nakaka-relate sa mga ganyang sitwasyon, mga kapatid? Ang hirap kapag meron kang boss na pinipressure ka araw-araw.
at nagtatrabaho ka naman. Kailangan nilang maghanap ng sarili nilang straw. Ano yung straw? Yan ay dayami. Sa paggawa ng bricks na dati ay pinoprovide ito sa kanila. At nagagawa at nakukompleto nila ang kota nila sa isang araw. At ang masakit pa dyan, kapag hindi nila na-reach yung kota nila, kahit 1 piece of bricks ang kulang, ay paparusahan o bubugbugin sila. Talagang walang consideration at hindi na makatao ang trato sa kanila. Isa pa, hindi pa sila binabayaran ng sapat na salary sa kanilang pagtatrabaho. Kung ano lang yung ibibigay sa kanila, ayun na, at pinagmamalupitan pa sila. Sinong nakaka-relate sa salary? Praise the Lord, no? Ngayon, dahil hindi na matiis ng mga Israelita ang treatment sa kanila, ang kanilang kapatas. Ano yung kapatas? Ang kanilang foreman ay nagpasya na humingi ng apela or request kay Paraon na bigyan sila ng straw o dayami upang makagawa sila ng bricks at makompleto nila ang kanilang kota araw-araw. Malamang walang mukhang maiharap sila Moses at Aaron dyan sa mga Israelita kasi naging worse yung sitwasyon o pagpapahirap sa kanila nang kinausap nila si Pharaoh na palayain ang mga ito ayon sa command ng Diyos ng Israel. Okay, ituloy natin basahin sa Exodus chapter 5 verses 15 to 18. It says, Then the Israelite overseers went and appealed to Pharaoh, Why have you treated your servants this way? Your servants are given no straw, yet we are told, make bricks. Your servants are being beaten, but the fault is with your own people. Anong response ni Pharaoh dyan? Pharaoh said, lazy. That's what you are. Lazy, that is why you keep saying, let us go and sacrifice to the Lord. Now get to work. You will not be given any straw, yet you must produce your full quota of bricks. Napakahirap niyan. Ano po? Pagtrabahuin ba naman sila nang walang materyales? Paano nila gagawin yung bricks at may quota pa sila kada araw? Tapos kapag kulang yung quota nila ay sasaktan sila. Ngayon, alam nila Moses at Aaron na pumunta yung mga foreman ng mga Israelita kay Pharaoh para sa apela o request. Kaya sila Moses at Aaron ay lihim at nagagalak silang naghihintay na malaman ang mabuting resulta sa apela na ito. Dahil alam nilang mas lalong naging worse o mas lalong naghihirap ang mga tao dahil sa kanila. Tignan natin kung ano ang sumunod na mangyayari. Exodus chapter 5 verses 20 to 21. When they left Pharaoh, they found Moses and Aaron waiting to meet them. And they said, May the Lord look on you and judge you. You have made us obnoxious to Pharaoh and his officials and have put a sword in their hand to kill us. Ngayon, nang umalis na itong mga foreman at nakita nila sila Moses at Aaron na nag-aantay ng resulta sa kanilang apela, ay sinabihan sila ng mga foreman na ito, May the Lord look on you and judge you. You have made us obnoxious and his officials, but have put a sword in their hand to kill us. Grabe. Mabigat o matindi ang mga binitiwang salita ng mga foreman na ito laban kina Moses at Aaron. Kung titignan natin sa Tagalog, ganitong pagkakasabi, parusahan sana kayo ng Panginoon. Dahil sa inyo nagalit sa amin ang Faraon at ang kanyang mga tauhan. Magiging dahilan nila ang ginawa ninyo upang patayin kami. Diba, nang una ay nagagalak sila at tinanggap nila si Moses. Ano yung kanilang sinasabi? Answered prayer. Kasi dininig ng Diyos ang kanilang mga daing. But now they question Moses' authority.
Sino ang nagbigay sa iyo ng authority? Ginaganon na nila si Moses. Pati ang kanyang leadership ay kini-question nila. Hindi naman ikaw ang aming leader. Pumunta ka lang dito. Sino ka ba? Pinahamak mo lang kami. Then, they accuse Moses na ginawa silang mabaho sa mga Egyptians. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Moses, ano kaya ang mararamdaman mo? At ano-ano kaya ang mga maiisip mo? Iniutos lang naman ito sa iyo ng Diyos. O iniutos lang naman ito ng Diyos sa kanya. Tignan nyo nang siya ay nasa Midian at tinutulungan niya ang kanyang father-in-law sa kanyang mga alagang hayop, kung ikaw ay may maraming mga tupa noon, you are considered a wealthy man. At si Moses ang susunod na magmamanage ng business na ito. Pero iniwan niya ang kanyang negosyo at sumunod sa Diyos. Kung baga pumunta sa ministry kung saan tinawag siya ng Diyos. First is he was rejected by King Pharaoh. Nang kinausap nila si Pharaoh to set free the Israelites. Secondly, Moses was rejected by his own people. Wala nang explanations pa si Moses dyan. At wala na siyang mukhang maiharap sa mga ito. On the other hand, si Moses ay sumusunod lamang kung ano ang iniutos ng Diyos sa kanya. At siya ay tapat at totoo dito. Nakita niyo yung kaibahan, mga kapatid? Moses was obeying God and facing failures. Inulit ko ang aking binabahagi sa inyo ngayon, being true despite disappointments. Ang pinakamahirap na bagay na kinakailangang idil ni Moses ay hindi ang Faraon na laban sa kanya, kundi ang kanyang sariling mga tao na nagsalita laban sa kanya. At ito ay napakahirap tanggapin. Ang insidenteng ito ay nagpabalik sa kanyang pag-iisip ng halos 40 years nang nakakalipas nang siya ay nabigo sa kanyang first attempt sa pagligtas sa isang Hebreo. Diba, naitapik ko noon yung tinulungan ni Moses yung isang Hebreo na hinahagupit ng isang Ehipto. At anong ginawa niya doon sa isang Ehipto na yan? Pinatay niya. Then, kinakailangan niyang umalis sa Egypt at magpunta sa Midian. Then, sa pangalawang pagkakataon, ay sinubukan ni Moses na iligtas ang parehong mga tao, pero kinwestiyon nila ang kanyang otoridad. At ngayon, nadurog na naman ang kanyang puso. Maaring palihim siyang umiiyak ng mapait. Again, ang kanyang mga sariling mga tao ay dumating laban sa kanya. It is very tough to handle when our own people stand against us and misunderstand us. Minsan kapag ginawa mo ang kalooban ng Diyos, ang sarili nating mga tao ay tatayo laban sa atin. Okay, ituloy natin basahin sa Exodus chapter 5, verses 22 to 23. It says, Moses returned to the Lord and said, Why, Lord? Why have you brought trouble on these people? Is this why you sent me? Ever since I went to Pharaoh to speak in your name, he has brought trouble to these people, and you have not rescued your people at all. Tinatanong na ni Moses ang Diyos kung saan siya nagkamali. Sinasabi ni Moses sa Diyos, sinabi ko naman kay Pharaoh ng eksaktong salita ang mga sinabi mo sa akin. Ngunit bakit ganito ang resulta, Panginoon? Bakit pa ninyo ako isinugo sa kanila? Mayroon ng mga katanungan si Moses at sinisisi niya ang Diyos dahil sa mga nangyari.
at palala ng palala ang mga kalupitan ng mga Egyptians at si Pharaoh sa mga Israelita. Okay, tingnan natin ang tugon ng Diyos kay Moses. Ituloy nating basahin sa chapter 6 kasi tapos na tayo sa chapter 5. Ituloy nating basahin sa chapter 6 of Exodus in verses 1 to 2. Dito tayo magtatapos. It says, Then the Lord said to Moses, Now you will see what I will do to Pharaoh. Because of my mighty hand, he will let them go. Because of my mighty hand, he will drive them out of his country. God also said to Moses, I am the Lord. Can you repeat the word, I am the Lord? I am the Lord. Amen. Hindi kailanman pinuna o tinanggihan ng Diyos si Moses nang pumunta o lumapit si Moses sa kanya. Dito natin makikita na tinuturuan ng Diyos si Moses to wait and watch. At bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, the presence of God is the best place to go kapag nahaharap ka sa great challenges or problems in life. Amen? Amen. Hindi niya tayo tatanggihan katulad kay Moses. Ang Diyos ay laging mayroong encouraging word o nagbibigay ng lakas ng loob sa kanyang mga salita. Ano ulit ang sabi ng Diyos kay Moses? In Exodus chapter 6 verse 2, God also said to Moses, I am the Lord. Sinasabi ng Diyos kay Moses, I am in control. Do not worry. Makikita natin si Moses ay nahaharap sa mga rejections and discouragement. Ngunit siya ay ganap na nasa kalooban ng Diyos. Or he was absolutely in the will of God. Now, you can be in the will of God and yet face failure. Ngunit magiging tapat ka sa Diyos. Amen? Tulad ni Moses na nagtitiwala lamang sa Diyos sa kabila ng kanyang mga disappointments or failures in life. We can see it here that there are three principles or truths of being in God's will in the life of Moses. O mga tatlong prinsipyo o katotohanan ng pagiging nasa kalooban ng Diyos sa buhay ni Moses. Number 1, being in God's will does not mean that you will not have disappointments in life. Ang pagiging nasa kalooban ng Diyos ay hindi nangangahulugan na hindi ka magkakaroon ng mga pagkabigo sa buhay. Kapag naharap ka sa kabiguan or failure, discouragement and rejection, ay nadarama natin kung tayo nga ba ay tunay na nasa kalooban ng Diyos. Kung ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, magkakaroon ka ng mga failures. Amen? Amen. Mga halimbawa niyan, maging sa studies mo, kung ikaw man ay nag-aaral, in your marriage, in your ministry, walang mabuting resulta sa iyong mga ginagawa, at kung ano-ano pa. Let us always remember ang sinabi ng Diyos kay Moses, I am the Lord. God is in control. Just hold on and be faithful. Amen? Okay, number 2, being in God's will does not mean that all are going to accept you. Ang pagiging nasa kalooban ng Diyos ay hindi nangangahulugan na tatanggapin ka ng lahat. Moses was rejected and refused by Pharaoh. Ganon din ang kanyang mga sariling mga tao. Hindi kailanman sinabi ng Diyos na kung susunod ka sa Kanya, ay lahat ay tatanggapin o magugustuhan ka. Pero huwag mag-alala, kung nireject ka ng iba, ang mahalaga ay tanggap at kasama mo ang Diyos. Amen. Amen? Okay, number 3, the key for success is to be true to God despite disappointments. The key for success is to be true to God despite disappointments.
Ang susi sa tagumpay ay maging tapat sa Diyos sa kabila ng mga pagkabigo. Amen? Keep your focus on God. Amen. The first time Moses faced discouragement or disappointments in Egypt, ay tumakas siya saan siya nagpunta? Patungong Midian. The first time Moses faced disappointments in Egypt, ay tumakas siya patungong Midian. At dahil dyan, inabot si Moses ng 40 years upang muling kausapin at tawagin ng Diyos sa isang mas malaking ministry to lead Israelites in the wilderness, na dati ay mga tupa lang ang kanyang pinapastulan. But this is the good thing, mga kapatid. The second time Moses faced disappointments in Egypt, ano yung unang ginawa niya? He ran to Midian. Then, the second time Moses faced disappointment in Egypt, he did not run again to Midian, but he ran to God. Amen? In the presence of God. At yan ang pinakamagandang gawin sa tuwing nahaharap tayo sa mga problems. Rejection, disappointment, discouragement, and failures in life. At hindi siya tinanggihan ng Diyos. Amen? Okay. May this be a reminder to us that we are in the will of God, o tayo ay nasa kalooban ng Diyos kung nahaharap man tayo sa kabiguan or failure at inaakusahan tayo ng ibang tao nang wala naman tayong ginagawang masama. Dahil we stand for truth and we obey God. Amen? Amen. Isang katanungan ang iiwan ko sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Magiging tapat ka ba sa Diyos sa kabila ng iyong mga failures? Sinasabi ng Diyos na ako ang Panginoon or I am the Lord. He is in control in any circumstances or situations na nagsasabing just wait and see kung ano ang gagawin ko para sa iyong mga disappointments and failures in life. I-entrust natin ang ating mga failures and disappointments or challenges to God. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang hinaharap na challenges or great challenges in life. Ngunit, panatilihin natin ang ating focus sa Diyos. Amen? Amen. Maging tapat ka pa rin ba sa Kanya sa kabila ng mga pagkabigo? Amen. Or be true to God despite disappointments? Amen? At mag-antay lang tayo kahit gaano pa yan katagal and let us obey Him. Stay faithful at sigurado ipagkakaloob niya ang victory and breakthroughs na nararapat sa ating mga buhay. Let's ko po magsitayo tayo lahat, mga kapatid. Let me end it with a prayer. Panginoong Diyos, maraming salamat po muli sa mga sandaling ito. Salamat po sa iyong mga salita na nagbigay ng reminder, nagbigay ng kalakasan sa amin, Panginoong Diyos. If we face rejections, if we face disappointments, discouragement, and challenges in life, maging ito man sa aming marriage, in our ministry, in our relationship sa ibang tao. Lahat ng ito ay pray in your Son Jesus. Amen and amen. 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 At ito po balik sa ating reciting. Maraming salamat, Pastor Roque, sa hinahagi mo po sa panghaling ito. Nabibilis po ba ang lahat ng nakakinig sa salita ng Panginoon? Amen. Isang palakpak naman sa Panginoon. Amen po, mga kapatid. Napakaganda po ng ibinahagi ng ating pastor,